O mga kababayan, akala siguro nitong si Congressman Erice ay maitatago niya pa itong pamumulitika niya. Obvious na obvious naman kung kanino siya pumapanig. 'Di ba kasi parang nagagalit siya dahil natanggal siya as a House Senior Deputy Minority Leader. So sabi nga ni Congressman De Lima na heads up na siya regarding sa bagay na yan, na papalitan, siya yung papalit bilang bagong House Senior Deputy Minority Leader. Mismong Minority Leader nila ang nagsabi. So parang ang pinalalabas kasi niya, dahil hindi siya naging pabor dito sa ginawang version ng House of Representatives, yun kasi yung parang pinalalabas niya. Diba sabi nga ni Yusek Claire, bakit kailangan isisi kay President Bongbong Marcos na natanggal siya sa pwesto dahil lamang sa hindi niya nagustuhan or hindi siya pumabor dito sa version nga na galing po sa House of Representatives. Galing po, ito po yung about sa anti-dynasty bill na pinapabilis nga po na maipasa na, no? Kumbaga pinapriority yan ni PBBM na maipasa na nga po. So yun nga, parang ang lumalabas, sinisisi niya si President Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Yusek Claire doon, pagka nag-hearing ulit, no, ilabas niya na yung talino niya, yung lahat ng talino niya makipagdebatihan na siya. Kasi parang ang lumalabas, parang lahat na lang ng kasalanan daw, no, na nangyayari sa mundo ay kay Pangulong Bongbong Marcos niya sinisisi. Kung mapapanood nyo naman po yung interview dito kay Representative Leila de Lima na ngayon ay bago na, siya na po yung bagong House Senior Deputy Minority Leader natin na pinalitan nga ni Erice dahil siya yung dating House Senior Deputy Minority Leader. So si De Lima na ngayon at nasabi doon sa interview niya na pinalitan siya si Erice ni De Lima dahil kailangan yung papalit ay yung tututok. So parang ang lumalabas, hindi niya ba nagagawa yung trabaho niya? Kasi mismong minority leader po nila ang nagpalit. At yun yung advice or sinabi kay Rep. De Lima na kaya siya pinalitan, kaya pinalit si Leila de Lima dahil kailangan meron tututok sa trabahong yun or dun sa hearing na yun. So parang ang lumalabas, syempre pag inanalyze natin, hindi ba niya nagagawa yung trabaho niya? Hindi ba niya natututukan yung responsibilidad niya at kinakailangan sampalitan? So dito very obvious na pinipin niya lahat ng sisi, lahat ng nangyayari sa kanya, no, kay President Bongbong Marcos, no? Very alam niyo na, very namumulitika, very pro Sara. Parang ano lang to siguro inutusan siya para manggulo, para manise. Kasi alam naman natin, mga kababayan, hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na ito na talaga yung tactics nila yung manggulo. Katulad nung nangyari dun sa Justice Committee hearing, no, dun sa impeachment ni Sara. Marami po dun na mga nanggulo, mga irrelevant naman yung mga nire-raise nilang concern, hindi related dun sa subject or dun sa pinag-uusapan. So siguro ganun, no? Inuutusan siya, no, para manggulo, para ma-divert yung mga nangyayari dito sa ating bansa. At syempre, isisisi na naman nila lahat sa Pangulo.